Kamusta mga ka-familia ko for today's vlog? Samahan nyo kami mag-celebrate ng 6th birthday ni Bunso, si Koki. Mag-staycation kami sa hotel at kakain sa labas. At syempre kailangan sa hotel para safe ang inom ng nanay at tatay ng birthday celebrant. Tara at samahan nyo kami sa saya, kulitan at birthday vibes. Papunta na nga kami ngayon ng Namba para sa celebration at doon nga namin isa-celebrate ang birthday ni Koki. Hindi mo na kami sasakay ng sasakyan, magte-train kami para mas convenient at mas relax ang biyahe. At siyempre gustong-gusto talaga ni Koki sumakay ng train. Kitang-kita ano nyo naman di ba kung gaano siya kagaslaw. Super excited na talaga siya, promise. At ayun na nga, iniwan na namin ang sasakyan sa malapit na parking area sa pinakamalapit na station sa bahay namin. Dito malapit lang din. Andito na nga kami ngayon sa station at naghihintay ng train papuntang Namba. Excited na si Bunso, promise. At syempre pati kami. At ito na nga, bumaba kami sa Osaka Station para mag-transfer ng train at sasakay kami ng Limited Express papuntang Namba. Bukod sa birthday celebration, mag-stay din kami sa hotel para sulit ang bonding time naming pamilya. At oo, real talk. Kaya din kami mag-hotel para makapag-relax at makapag-inom. Sino mama at papa ng birthday celebrant? Sino pa ba? Edi kami. O diba, at least safe at hindi na kailangan mag-drive pa uwi. At andito na nga tayo sa Namba. Maglalakad muna tayo ng konti papunta sa hotel na pagstayhan natin. Medyo malapit lang naman kaya okay lang din. Pang dagdag lakad na rin. Exercise. Ang name ng hotel na pag-stayhan natin ay Hotel Gracery. Biglaan lang talaga yung reservation namin dito. Kasi biglaan din namin na pagdesisyon na mag-staycation. Bukod pa doon, may i-meet din akong kaibigan. So bukas ko siya i-meet. Perfect na rin kaya dito na lang kami mag-stay. Super excited na nga kami. Lalong-lalo na ako na mag-check-in na, magpahinga at syempre kumain after ng biyahe. Kasi alam niyo ba, gutom na ako. Asing gutom na ako. Wala pa akong lunch, promise. Habang nag-check-in si Papa Ken doon sa front, dito naman kami sa lobby. Nag-picture talaga kami kanina kasi ang ganda ng view. May pa flowers, may pa sakura. At dito na nga tayo, hinahanap natin yung room natin. Hindi namin mahanap-hanap. Si Papa Ken, ewan ko ba dyan, naguguluhan siya. Sabi, nahanap niya yung wala. Nahanap niya ang room 13. No? Sabi ko, walang room 13 dito sa hotel kasi malas yun. Sabi ko, baka room 14. Sabi niya, malas din naman ang room 14 ang number 4 tsaka 9 dito sa Japan. Pero ayun, nagwagi ako. Sabi ko, merong 14. Yung hinahanap naming room, ayan lang sa tabi niya, ayan lang hinahanap naming room. Hindi niya pa mahanap-hanap. Ayan, naglakad tuloy sa atin na para hanapin niya. Napakakulit sinabing room 14 hinahanap nila ang 13. Ito na ang room na napili namin. Halos nasa 30,000 yen din siya. Pero isa ito sa mga pinakamura na nakita namin na may magandang offer. Pagpasok pa lang, ayan na si Koki, diretso agad sa bed. Parang nagdesisyon na agad na dun siya matutulog. Tapos biglang sabi ng ate niya, magtabi tayo para daw close sila. Ayun, may pamandig agad ang magkapatid. Ito nga, nagaganda-gandahan ako, char. Ang ganda din ng sink area nila na may magandang ilaw sa salamin. Kaya perfect pang hilamos at pang-ayos. Sit na rin siya gamit. May bus towel, face towels, blower, at iba pang amenities na ready gamitin. At ito na nga ang opera or bathtub. Ang ganda niya at medyo malaki. Perfect pang relax after ng biyahe. Sa loob ng opera, complete na rin yung gamit. May shampoo, conditioner, at body soap na ready gamitin. Very convenient, malinis at tignan. Kaya ang sarap gamitin. Magbaba. Talagang sulit na rin para experience at comfort namin. Next, papakita ko naman sa inyo ang toilet. Samahan niyo ako. Pagbukas ko ng pinto, ay, andun pala si Papa Ken. Grabe, nagulat ako at siya din, mukhang nagulat. Ang tawa ako Tapos si Yuna biglang nakichismis. Ano nangyari? Sabi ko, pagbukas ng pinto, andun pala si Papa Ken. Naging comedy moment, biglang room tour namin. Pala silang maliit na ref dito. At may free na tubig na kasama. Sabi pa natin, Yuna, videohan mo din yan. Kaya ayan, included na sa room tour natin. Nagpahinga muna kami ng kaunti at ito na palabas na kami ng hotel. Pero ang totoo niyan, wala pa kaming nahanap na kakainan for dinner. Kaya yon, tumawag na kami sa iba't ibang restaurant. Medyo nalungkot kami kasi halos lahat ng izakaya punuan. Request pa naman ni Koki na kumain sa restaurant na may isda. Gusto niya talaga kasi izakaya. Pero dahil puno na ang halos lahat, ang ending, nagyakiniko na lang kami. Hindi man izakaya, at least busog pa rin kami at sobrang nag-enjoy rin kami sa pagkain. Ito na nga, kampay na tayo. Happy birthday, Koki!
Pagkaupo pa lang namin, umorder na agad si Papa Ken. Alam niya kasi na gutom na ako. Pero ang unang in-order na alak para sa amin at inumin para sa dalawang bata. At syempre, masaya namin binati si Koki ng happy birthday. Mamaya, i-order na din si Papa Ken ng paborito naming tang. Mga veterana at veterano na pala kami pagdating sa ganyan. Alam na namin kung alin ang masarap at alin ang hindi. Pag patigas ang karne ng tangay, naku, hindi na kami uulit. Expert na talaga sa pagkain ang peg namin. Dahil sa sobrang sarap ng tang, napasayaw na nga kami ni Ate Yuna. Grabe, hindi na napigilan, automatic galaw na agad. Talaga pag masarap ang pagkain, may kasamang sayaw. Hindi ko na rin naiwasan umorder ng tsuhay. Ang sarap kasi, kaya tuloy-tuloy lang. Hindi pa naman ako mukhang lasing, di ba? Dahil sa sobrang sarap ng pagkain, ayun na naman. Napapasayaw na naman kami. Hindi na talaga mapigilan. Kusang gumagalaw ang mga katawan naming mag-ina sa sarap ng kinakain. O na nga, inorder na nga ako ni Papa Ken ng yuke. At pati itong fresh tatay. O diba? Parang nagiging aswang na ako dito. Kumakain ng atay. Pero teka lang ha, iba naman kasi dito sa Japan, sobrang fresh talaga. Kaya kahit mukhang pang horror yung kinakain ko, masarap siya, promise. At saka safe naman kainin kasi fresh nga siya. Kaya go lang ng go, from takot to sarap, real quick. Dahil sa sobrang busog namin, akala namin tapos na. Pero syempre hindi mawawala ang dessert. Napa-order na si Ate Yuna at saka si Koki. Pero sa totoo lang, madami pa talaga kaming na-order niyan. Hindi ko lang naipakita sa lahat ng video. Busy kasi kami kumain kaysa mag-video. Sa dami na nakain namin, ang pinakatumatak talaga sa amin ay yung roast beef tsaka kalbi. At syempre hindi mawawala ang tang. Sobrang sarap. Yung tipong gusto mo pang umorder ulit kahit busog ka na. Paglabas namin ng restaurant, akala namin tapos na experience. Pero biglang may humabol sa amin yung staff pala. Tan kami ng candies, ang cute at nakakatuwa naman. Parang may pa-surprise pa sila sa huli. At syempre, tuwang-tuwa ang bata, si Koki at si Yuna. Fast forward na nga tayo mga kapamilya ko. After namin kumain, bumalik na kami sa hotel at nagpahinga. Siyempre, kailangan din mag-recharge after ng sobrang kainan. Tapos, after mga 3 hours, ayan na naman, bandang 10 p.m. Naaya si Papa Ken na kumain ulit this time. Sushi naman. Favorite niyang sushihan dito sa Namba. Sumama si Ate Yuna, pero si Koki hindi na. Sabi niya maboboring lang daw siya. Kaya ayun, silang dalawa lang ang nag-date. Kumain pala. After ilang oras, bumalik din sila ng hotel. At syempre, hindi mawawala ang pasalubong para sa mama nila. Ako yun! May dala silang sushi, alak, at itong pistachio. Kaya kahit hindi ako sumama, panalo pa rin. Ayun, hanggang dito na lang ang ating video vlog. Maraming salamat sa panonood. At sana nag-enjoy kayo sa aming banding at birthday celebration.